Base sa datos sa Medical Legal Office ng Ciudad General Santos, misa ka sa 57 ang ihap sa mga pagpangabuso sa mga kababayen-an itandi sa milabay nga tuig. Gikan sa kaning 269 kaniadtong 2022, misa ka na kini sa 326. Matag Nobyembre 25 hangtod Disyembre 12, gina sa ulog ang 18-day campaign to end violence against women ug sa inisyatibo sa City Health Office. Usa kini sa pamaagi sa pag-awag matud pa sa publiko, ilabi na sa mga kababayen-an sa ilang mga katungod. Ang violence against women, very traumatic jud siya na panghitabo, especially sa mga biktima sa mga physical abuse. Napoy mga biktima nga wala sila kabalo na biktima dahil sa violence against women, kaya importante i-raise ang awareness na ay mga tao na abi nila kanang psychological na violence or emotional or economical na violence kay normal lang na, pero actually dili na siya dapat mahimong normal, dapat dili ma-normalize ang violence against women. Kahibaluan sa tao sa Philippine Commission on Women, 35% kun usa sa tulo ka mga kababayen-an sa tibuok kalibutan ang nakasinati og pisikal ug sexual nga pang-abuso. Kasagaran sa mga nagapang-abuso, mga partner or asawa. Samtang sa Pilipinas, sa National Demographic Health Survey sa tuig 2017, gipagawa sa Philippine Statistic Authority nga usa sa upat ka babaeng Pilipino nag-edad sa 15 hangtod 49 ang nakasinati og pisikal, emosyonal o sexual nga pang-abuso. Nagpadayag usab og komento ang pipila ka residente kalabot sa pagpang-abuso sa mga kababayen-an. Siyempre kay ako ang orientation man gud sa akong gidak-an ako is ang pamilya dapat ibalyo gid nimo. Dili man ko tig sakit gid og babae kay basta sa akong asawa nami mga argumento maglalis mulakaw ra mangani ko kay para dili ko gusto og samok. Ko'y partner pero permitin ako siya nga kung maabot ang panahon nga pasakiton ko nimo, mas okay na iuli na lang ko sa akong pamilya kaysa pasakiton ko nimo kay kami nga babae wala man may kusog nga kulatahon minimo wala man may malaban. Gani aduna usab nagkadaiyang aktibidad ang mga eksperto sa panglawas alang sa proteksyon sa mga kababayen-an sa ilang emosyonal, mental ug pisikal. Sa among part sa CHO kay gina-prioritize jud namo ang mga programa para sa women, para nang sa vaccination, sa counseling, sa treatment. Tanang activities namo ginabuhat, gina-include jud namo ang IEC or education campaign para makabalo ang mga kababaihan sa ilahang mga karapatan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.